Kulang ba ang inyong GCash para sa inyong mga GCash transaction? Mayroon tayong mga epektibong paraan para tumaas ang ating GCash limit at magagamit natin ang ating GCash nang hindi na tayo mabibitin sa ating mga transactions. Well, yan ang ituturo ko sa ngayon kung paano natin madadagdagan ang ating GCash transactions limit, the most effective way. Tara, paliwanag ko sa inyo. So, unang-una, what are the GCash limits? So, meron tayong tatlong mga limitations sa GCash. Unang-una ay ang wallet limit. Yan yung maximum amount ng funds na pwede nating itago o ilagay sa ating GCash. Pangalawa ay ang transactions limit naman. Yan po yung cash in, cash out, incoming, outgoing. Yan po yung mga limits. At nagre-reset po siya every start of the month. At ang ikatlo ay ang ATM withdrawal limit. So hanggang 40,000 daily via ATM o kaya hanggang 100,000 sa mga GCash partner outlets. So, paano naman natin ma-increase ang ating transaction limit? Unang-una, ipapakita ko sa inyo ang ibang mga paraan na effective na galing mismo sa GCash. Okay? Base sa kanilang rekomendasyon. Okay, unang-una. So, let's start by clicking help. Yun, yung nasa taas sa kanan. Click lang natin yan. And then, how can I increase my GCash wallet and transaction limit? Yung una-una na may arrow, i-click lang din natin yan. And then dito makikita na natin ang mga gusto niyang mangyari o gusto niyang sundin natin para madagdagan ang ating GCash limit. So unang-una kailangan puri verified ang ating account. Ikalawa, mag-cash in and link natin ang ating bangko. Ikatlo, mag-open tayo ng GSave CIMB account at mag-deposit lang tayo ng at least 100 pesos. At ang huling-huli ay open a G-Fund, whether BPI or ATRAM. At ipapaliwanag ko lahat sa inyo yan. Okay? So, unang-una, click natin ang fully verify. Yan, yan nasa ilalim, yung kulay blue. And then, ang mga requirements na kailangan natin dyan ay unang-una ay valid ID. Pangalawa, kailangan 18 years old na may SIM na local. Para sa mga minor naman, 7 to 17 years old, kailangan din mayroong PH SIM o kaya ay foreign national na mayroon ding local na SIM card. Okay? So, paano natin i-connect ang ating local bank sa GCash? Okay? So, unang-una, so ililink natin ang ating BPI account or kahit anong bangko sa GCash. So, ganito lang gagawin natin. Tap natin ang cash in and then select local bank. Click nyo yung preferred na bangko. BPI, for example, then click natin yung enroll now. And then maglalagay lang tayo sa ating local bank account gamit ang ating user ID at password. Local bank account po yan, okay? And then, bibigyan lang kayo ng 6-digit na OTP para ma-link ang ating bank account, okay? So, i-click natin ng kahit alin dyan, BPI, Union Bank, Payoneer, o kaya PayPal, kahit alin dyan po pwede, okay? And then, pili lang kayo ng isa, yung mga connecting banks na yan, kahit alin po dyan. Okay, connect nyo lang. And then meron din tayong separate video paano natin ililink ang ating bank account sa ating GCash. Okay, so ang link po ay nasa description. Kopyahin nyo na lang, okay? So next, open na CIMB account through GSave. Isa po ito sa recommendation ni GCash. And yung pangatlo, makikita nyo GSave by CIMB. So, at least mag-deposit lang tayo ng 100 pesos. Okay? So, next. So, try natin ang GSave by CIMB. Kasi ang CIMB ay isa sa mga partners na. So, okay. Paano naman tayo mag-create ng GSave sa CIMB? Ganun din, unang-una, number 1, open din natin ang GSave. And then, open nyo yung CIMB. And then, click open a savings account. And then number 3, agree nyo lang ang terms and condition. And then, ganun lang kadali, makakapag-open na tayo ng savings account sa CIMB. At kung mas lubos nyong maintindihan, meron din tayong video kung paano tayo mag-open na account na sa GSave sa CIMB. Okay? Panoorin nyo lang po yan at ang link ay nasa description po rin. Okay, open na BPI or ATRAM and invest at least 100 pesos. So, ganun din, recommendation din po ni. And then, yun po yung na request ni. Okay, let's try G-Invest. Okay, click natin yung kulay blue na yan, yung G-Funds. And then, pag open dito ay halos ganun din. Meron lang tayong sequence na dapat.
On your GCash app, open natin ang GInvest and then GFunds. And then, enter nyo lang inyong email and then proceed. And then, answer nyo lang yung ibang questionnaires para sa mga personal details nyo. And then, click next. And then, confirm nyo lang na kayo ay hindi tiga-US o hindi kayo US citizen. Okay? So, then, review nyo lang ang mga details and then, click next. Okay? Ganun lang din po yung kadali. At meron din rin po tayong video niyan kung sakaling mas gusto nyo siyang maunawaan at maintindihan. Panoorin nyo lang po at ilalagay ko rin ang link sa description. So, okay, next. What to do if your limit did not increase? Okay, so since na sinabi ni Chicas, nag-guarantee ito para madagdagan ang ating... So, gagawin natin, meron din tayong... So, unang-una, go to the bottom of the screen and click the arrow. Yan, yung arrow, pakanan. And then, kailangan natin mag-submit ng ticket and fill out all required. Fill out nyo lang ang inyong mga... And then susunod sa ilalim, makikita nyo yung I confirm that I did the action. So, ibig sabihin, ginawa nyo na lahat ng actions na yun and then, but yet, hindi pa rin nadadagdag limit. Okay, so, ang gagawin nyo lang ay meron pa ibang mga details na po pwede nyo isama kamukha ng share what happened or add another information about your concern. Meron pa kayong mga nagawang iba at tingin nyo hindi nabigay o hindi. At ang huling-huli ay pwede rin kayo mag-upload ng photo or attachment na pwedeng makatulong sa inyong request. Okay? So, i-add nyo lang dyan sa ilalim. And then, lastly, click lang natin yung submit. And then, sabi niya, mag-iintay lang tayo ng 3 days para magkaroon ng sagot ang ating limit. Okay? So, sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo at kung meron pa kayo ibang mga katanungan, comment nyo lang sa baba at sasagutin po natin yan. Okay? Huwag nyo rin kakalimutan na mag-like, subscribe, and hit nyo na rin ang